Isang paalala, bago pagsanayan ng division, tiyakin mo munang kabisado mo na ang multiplication table dahil mapapansin mo na ang division ay kabaliktaran lamang ng multiplication. Pagsanayan natin kung paano mag-divide ng 2 digits number by 1 digit number. Unahin natin ang 56 divided by 8. Kung kabisado natin ang multiplication table, agad natin itong masasagutan ng 7. Bakit? Dahil ang 8 times 7 ay equal sa 56. Kaya ang quotient natin sa 56 divided by 8 ay equal sa 7. Dito naman sa 56 divided by 4. Kung mapapansin niyo, dito ay sinulat ko sa ganitong pamamaraan. 56 divided by 4. Maaari mo munang i-divide yung 5 sa 4. 5 divided by 4 is equal to 1. So, kulang yon dahil ang 1 times 4 ay equal sa 4 lang. Ang gagawin natin dyan ay isusubtract natin. 5 minus 4 is equal to 1. Tapos, ibababa natin ngayon yung 6 doon sa katabi ng 1. Ilalagay natin dito. Tapos, 16 divided by 4 is equal to 4. 4 times 4 is equal to 16. So, ang ibig sabihin yan, kung itataas natin yan, ang 16 minus 16 ay equal sa 0. Kaya naman, eksaktong-eksakto na ang sagot dyan ay 14. 14 ang magiging quotient sa 56 divided by 4. Ngayon, halimbawa, hindi mo siya isusulat sa ganitong pamamaraan. Maaari mong gawin ay 5 divided by 4 is equal to 1. Pagkatapos, hindi ba't 4 lang yon? Meron kang kulang na isa? So sa iyong isipan, ilagay mo na lang dito yung 1. So magiging 16 yan. 16 divided by 4 is equal to 4. Kaya yun din ang makukuha mong quotient. Parehas lang. Kung hindi mo siya may susulat sa ganitong pamamaraan. Pangalawang halimbawa, maaari kang mamili kung ano ang paraan na mas madali sa iyong gawin. Sa 81 divided by 3, maaari mong gamitin ang ganitong pamamaraan. 8 divided by 3 ay equal sa 2. So, 2 times 3 is equal to 6. Pag sinubtract mo yun sa 8, 8 minus 6, 2. So, magkakaroon ka lang dito ng 2. So, yan ay 21 lang. 21 divided by 3 ay equal sa 7. So, sa ganyang paraan, maaari mo siyang i-divide. Ngayon naman, kung mas madali sa iyo ang ganitong paraan, maaari mo rin gamitin ang ganitong pagkakasulat. 81 divided by 3. 8 divided by 3 ay equal sa 2. 2 times 3 ay equal sa 6. Ngayon, isubtract mo na siya. 8 minus 6 is equal to 2. Ibaba mo ngayon yung 1 dito, yan ay 21. 21 divided by 3 ay equal sa 27. 7 times 3 is equal to 21. 21 minus 21 is equal to 0. Kaya eksaktong-eksakto na ang ating quotient sa 81 divided by 3 ay 27. Ang pagiging mahusay sa division ay nakasalalay pa rin sa iyong pagkakabisado ng multiplication table. Hindi maaaring hindi talaga natin kabisado ang multiplication table. Ngayon, isa pang halimbawa, 72 divided by 3. Unahin natin ang 7 divided by 3. Magkakaroon ka rito ng 2. 3 times 2 is 6. So, 7 minus 6, magkakaroon ka lang dito ng 1. So, 12 na lang yan. 12 divided by 3
ay equal sa 4. Ang quotient mo sa 72 divided by 3 ay equal sa 24. Kung ganito naman ang pagkakasulat, 7 divided by 3 ay equal sa 2. 2 times 3 ay equal sa 6. 7 minus 6 is equal to 1. Ibaba mo yung 2 dito sa baba. Ayan, binababa yan. Pagkatapos, 12 divided by 3 ay equal sa 4. 4 times 3 ay equal sa 12. Para makita mo, isubtract mo yan, at kung yan ay 0, ibig sabihin, saktong-sakto, ng 72 divided by 3 o 72 divided by 3 ay equivalent sa quotient na 24. Ito pa ang isang halimbawa sa 48 divided by 4. 48 divided by 4, unahin natin ang 4 divided by 4. Yan ay equal sa 1. Tapos, saktong-sakto lang siya. Kaya 8 divided by 4 ay magiging 2. So, ibig sabihin, ang ating nakuhang quotient ay 12. Tignan naman natin sa ganitong pagkakasulat. Kung ganito ang pipiliin mong paraan, 4 divided by 4 ay equal sa 1. 1 times 4 ay equal sa 4. Tapos, isusubtract mo o i-minus. 4 minus 4 ay 0 na. Kaya, ibababa mo na lang itong 8. Ilalagay mo siya dito. 8 divided by 4, yan ay equal sa 2. Then 2 times 4, yan ay equal sa 8. Ngayon, 8 minus 8 ay equal sa 0. Pag nag-0 yan, alam mo na saktong-sakto na talagang ang quotient ng 48 divided by 4 ay equal sa 12. Kaya, ang pagiging mahusay, laging tatandaan, sa division ay nakasalalay pa rin sa iyong pagkakabisa ng multiplication table. Tiyaking kabisado mo upang maging mahusay ka sa larangan ng division.